Hinatid namin sa bahay ng aking mga biyanan yung split-type aircon na tinanggal namin sa aming resto nung nakaraan. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Bali ngayong araw nga, pupunta kami ng Lubao kasi ihatid namin yung aircon na split-type dun sa bahay ng aking mga in-laws. At medyo busy-busyhan nga yung peg natin today mga mi dahil sabay-sabay yung mga ganap. So maaga pa lang mga mi, nag-asikaso na ako at nag-ayos ng mga dadalhin. Tapos yung aircon unit ay niload ko na sa likod ng sasakyan at yung condenser naman ay nagpatulong na lang ako kay Ate Sam na buhatin to dahil may kabigatan pala yung isang side neto. Kanina nga sinubukan ko nga buhatin to mag-isa para kako sana hindi na magbuhat pa si Ate Sam pero hindi talaga siya kinaya ng powers ko kaya tinawag ko na lang si Ate Sam agad. Akala ko nga hindi din namin kakayanin yung pag-aakyat ng condenser unit sa likod pero buti na lang kinaya naman kahit papaano. Dinala ko na nga rin pala yung rice cooker na galing sa resto namin before at ibibigay ko na nga rin ito sa aking mga biyanan. Nabanggit kasi nila nung nakaraan na nasira na daw yung rice cooker nila at sinabi ko nga na wag na silang bibili kasi ibibigay ko na lang sa kanila to at in good condition pa nga ito dahil ilang buwan lang namin itong nagamit sa resto bago kami nagsara. After naming maikarga lahat, sinigurado ko muna na maayos yung pagkakasecure ng aircon para hindi ito gumalaw habang nasa biyahe kami para iwas sira or alog. Bago nga kami dumiretso papuntang Lubao, dumaan muna kami sa bilihan ng cheese bread kasi magdadala ako ng pasalubong para doon. Pagdating nga namin sa bahay ng aking mga biyanan, agad naming ibinaba yung aircon at nagpatulong na nga rin ako kay Papa para mas maayos at safe namin itong mabuhat. Lalo na yung condenser unit na medyo mabigat talaga at dahan-dahan namin itong pinasok sa terrace tapos doon na namin inilapag habang hahanapan muna namin ito ng pwesto kung saan namin ito ilalagay. In-schedule ko pa kasi yung mag-i-install nito at sa isang araw pa nga nila mapupuntahan kaya pansamantala ay sa labas muna namin ito nilagay. Sinigurado lang namin na maayos yung pagkakalapag at hindi ito matatamaan o mababasa para safe pa rin habang hinihintay namin yung installation. Bali yung AC na to ay galing sa aming resto at ito yung pinadismantle at pinalinis ko nung nakaraan. Sobrang ayos pa nito at bago pa kasi halos 2 years lang namin nagamit sa shop kaya napagdesisyonan nga namin ni Daddy Bino na ipapalagay na lang namin to sa sala ng bahay ng aking mga biyanan since wala naman kaming paglalagyan pa dun sa bahay. Sayang din naman kasi kung matatambak lang ito sa bahay namin, for sure mapupuno lang ito ng alikabok at pamamahayan lang ng mga insekto. Kaya mas maigi na lang na ipalagay na lang ito dun sa kanila at least magiging komportable pa sila lalo na sa sobrang init ng panahon ngayon. Kaya rin pala kami nandito ay dahil susundiin namin yung pinsan nila Ate Sam para isama namin siya sa Kinder City at excited na excited nga yung mga bata kasi halos nga ngayon na lang sila ulit nagkita at ngayon lang nagbakasyon dito yung pinsan nila kaya masaya sila. Habang nandito na nga rin pala kami, siningit ko na nga rin pala yung pagpapaalam sa mga biyanan ko dahil sa isang araw flight na namin papunta ng UAE. Sa totoo lang, hindi pa talaga kami agad nagsabi kahit kanino tungkol sa pag-alis namin at gusto muna namin siguraduhin kung matutuloy ba talaga yung flight lalo na sa mga nangyayaring kaguluhan nitong mga nakaraan. Ilang beses na rin kasing na-rebook yung flight namin simula ng March kaya medyo naging cautious na rin kami at ayaw din naming magpaalam ng maaga tapos biglang hindi matutuloy pala. Kaya ngayon nasigurado na yung lahat at tuloy na talaga yung flight saka pa lang namin itutuluyang sinabi sa kanila. Nagstay nga lang din kami hanggang hapon at nakipagkwentuhan nga lang din ako sa kanila. Pagkatapos nga bumiyahin din kami ng mga bata at pumunta na kami ng mall dahil maglalaro pa sila sa Kinder City. 5:30 na yata kami nakadating doon at pagdating namin nagbayad lang ako tapos pinapasok at nakapaglaro na din sila agad. Dapat yung 3 hours yung pipiliin namin para sana ma-enjoy nila yung paglalaro. Ang kaso magsasara na daw yung Kinder City ng bandang 7 PM kaya hindi na pwede yung 3 hours. Habang naglalaro nga sila, pumunta muna ako sa hardware para bumili ng kailangan ko para dun sa bagong sink na in-install ko nung nakaraan. Bumili lang ako ng drain sink tapos bumili na rin ako ng sealant para dun sa P-trap na i-connect ako dun sa drainage. At nung natapos na silang maglaro, kumain naman kami sa fast food kasi wala kaming ulam sa bahay kaya kakain na kami bago umuwi para mamayang pagdating sa bahay maliligo at magpapahinga na lang kami. So umorder na lang kami ng bundle nila na 6 pieces chicken na may kasamang rice at french fries. Yun lang, Momshi. Bye!